Grabe po talaga itong grupo ng mga Duterte, Alvarez, Kibuloy. Kasi kaya ko nababanggit niya si Kibuloy dahil yung kanyang mga member sumasali din sa mga rally, di ba? Itong galaw na talagang gusto nilang palitan ang ating administrasyon ng wala sa lugar. Kaya sinabi kong wala sa lugar kasi gusto nilang pabagsakin ang gobyerno at sila ang pumalit. Di ba? Mangyari po, meron na sila sinasabi ngayon na yung kanilang mga vlogger at mga followers na hanggang July lang daw or meron daw mangyayari sa July. O di ba? Huwag po kayong maniwala dyan. Pananakot lang yan. Halatang halata mo yung interest nila. Palitan si Pangulong Marcos na at sila ang papalit. Isipin mo ang eleksyon sa presidential ay sa sa Mayo ng 2028 pa. Pagdating ng July or June 30, pangalawang taon pa lang ni Pangulong Marcos. So may 4 na taon pa. Pero sinasabi nila na by July o itong year na ito, gusto nilang palitan na ang Pangulo. Sino ba sila? Bakit ganyan ang kanilang mga plano? Napakaraming problema ng ating bansa. National security, ekonomiya, pagkain, medicine, at yung mabigat na problema sa climate change na ngayon ay kaya napakainit ng panahon dahil El Nino, climate change, problema sa mundo. Binabaha ang mga bansang hindi inaasahan tulad sa Middle East. Sa China, matindi ang pagbaha at kung saan-saan pang problema. Matindi ang init sa Pilipinas. Pero ang kanilang plano, pagpapabagsak ng gobyerno. Saan ka nakakita ng ganyan? Dito lang po sa Pilipinas ang mga politiko ganyan. Sa ibang bansa, nagtutulong-tulong kung paano pagandahin ang kanilang bansa at umunlad ang kanilang mamamayan. Dito may mga grupo na nabanggit ko na ang kanilang plano at ginagawa, pabagsakin, palitan ang gobyerno. Akala mo naman pag sila naghawak, gaganda ang Pilipinas. 6 na taon na silang naghawak ng gobyerno, ala namang nangyari. Ang daming ang nawalang buhay sa extrajudicial killing. Doon sa kailang war on drugs, hindi naman nila natapos. Di ba? Wala namang may malaking nagawa sila kung hindi yung mga infrastruktura. Ginamit naman yan, pera ng bayan. Wala eh. Di ba? Hindi tayo nire-recognize ng international community. Hindi tayo tinutulungan ng international community. Para sa malakas na development at ekonomiya ng bansa ng kanilang panahon. Ngayon na ang Duterte o ngayong Marcos administration, nandyan na ang lahat ng potential at lahat ng pagkakataon. Ayaw pa nila. Talagang mga kaibigan, ang gusto lang nila palitan ang gobyerno at silang maghawak. Kahit ulit-ulit ko sinasabi yan, paninindigan ko. Wala naman silang ibang agenda eh. Meron ba silang programang sinabi para sa kagaganda ng bansa? Meron ba silang sinabi para magkaroon ng sapat na pagkain at medicine ng mga Pilipino? May sinabi pa sila na mapaganda ang ekonomiya ng bansa? Wala. Lahat na lang ay paninira para mahikayat ang taong bayan na sila'y samahan. Puro fake news naman. Nagkukontra-kontrahan na nga sila eh. Di ba sinabi ko na nga nung isang araw? Magkakakontra na ang statement nila, hindi na sila nagkakasundo. Propaganda na lang ang ginagawa ng kanilang mga vlogger para linlangin ang mga Pilipino. Ang hindi nila alam, ang mga Pilipino matitino, hindi magpapaninlang sa mga ganyang klaseng galaw na pangsarili lang. Ayan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, pero malaya po kayo makapag-comment, react sa bagay na yan. Ito bang iso ng death penalty at ICC? Ano bang inyong tingin dyan? Ibig sabihin, ibalik ang parusang bitay sa maraming mga aspeto ng ating bayan. At yung tayo ay bumalik uli as member ng International Criminal Court. Sang-ayon ba kayo dyan? Kasi dun sa survey ng OCTA Research Group at yung isa pang, nalimutan ko yung pangalan ng isang nag-survey, 56 to 58% na ng Pilipino ang pabor sa ICC. Dalawa kasi ang isa sa ICC. Papasukin ng ICC para mag-imbestiga doon sa nakaraang administrasyon. Or tayo ay bumalik as member ng ICC. Pero may panliling lang dyan yung mga ayaw. Sinasabi niya meron tayong sariling justice system. Totoo naman. Pero pagka kasi ang nakaupong Pangulo dahil hindi pwedeng kasuhan sa ilalim ng ating saligang batas, ay kung maabuso, doon talaga ang pagkakataong magpunta sa
International Criminal Court. Yan yung option na pwedeng puntahan. Eh kung walang ICC, anong option? Anong pwedeng puntahan ng mga biktima ng gobyerno kung sakaling sila abuso katulad ng nakaraang gobyerno dun sa Tokhang? Yun po yung issue dyan eh. So, ulitin ko dalawang issue dyan. Bumalik tayo as member kasi 2019, umalis tayo dahil ayaw na ni Duterte kaya tayo umalis dyan. So, dapat ba bumalik tayo as member? Or dapat na ba talagang papasukin kahit na ayaw ni Pangulong Marcos at ginagawa naman ng ICC raw ang maraming pamamaraan para makapag-imbestiga? Parang kahit hindi pinagbabawalan sila, pero nakakapag-imbestiga rin. So, itong issue ng death penalty, medyo controversial ito. Lalo na ang mga relihiyon ayaw dyan. Pero baka po ito yun ay magiging tugon para ho sa mga abusado. Sa maraming aspeto sa ating bansa, abusadong politiko, abusadong law enforcement agency, o anuman hong iba pang mga bagay na umaabuso para ito ay maging tugon. Kasi tayo ho tayong bansa ang walang ganyang klaseng batas. Kaya kung makikita natin grabe ang mga pang-aabuso na i-involve sa malaking mga korupsyon, yung mga nakaraang gobyerno, nakaraang mga government official, pero parang wala lang. Nakakabalik pa sa magitan ng pagsali sa political exercise. Nagiging congressman, nagiging local official, nagiging senador pa kahit na patong-patong ang kaso. Grabing korupsyon. Di ba? Mukhang hindi natatakot dun sa plunder law na nakalagay doon 50 million ang na-involve na korupsyon, non-bailable offense. Walang natakot dun eh. Palagay ko death penalty pwede nang gawin. Ito na lang ho ang pinakamatibay na ating aasahan. Dahil marami hong umaabuso talaga sa kapangyarihan. Kahit nung araw pa, dapat managot sila. Okay, sunod na ating pag-usapan ito. Nilinaw po ni Defense Secretary Gibo Teodoro na walang internal agreement ang Pilipinas under President Marcos sa China. Taliwas ito doon sa sinasabi ng China at ng mga pro-China na merong agreement daw na pinasok ang Marcos. Ang merong agreement at paniniwala ng ating gobyerno at inaamin naman ng China talaga, ang Duterte administration ang merong agreement. Ayon kay Secretary Teodoro, yung pagbuhay o sinasabing merong internal agreement ng kasalukuyang gobyerno, paglilihis lang ng totoong balita. Paglilihis lang daw po ng pananagutan ng nakaraang gobyerno dito sa controversial na sekretong agreement o gentleman agreement dahil nagkabukuhan na. Dahil inamin mismo ng China. Yung paggamit ng mga pro-China at ng China na meron daw agreement sa kasalukuyang gobyerno, hindi daw po yan totoo. Wala daw siyang alam dyan at wala daw pinasok na ganyan sila at si Pangulong Marcos. Hinahanap nga nila yung agreement na nakaraan kung hanggang saan at ano ba ang ipinagpalit na property ng Pilipinas. So, panlilin lang ang mga akusasyong ito ayon sa Defense Secretary na si Secretary Gibo Teodoro.